Hello mga kaibigan, hating gabi muli at oras na naman para lumusong sa dagat ang mga mangingisda. Gamit lamang ang salapang or triple prong spear na nakasanayan. Iyan ang palagi nating gamit para makapanguha ng isda na gusto natin makuha. Dito ay nagpakitang gilas naman agad ang isang pagong na parang natuwa sa liwanag ng flashlight at sumasayaw-sayaw sa ilalim ng mangingisda. Sa lugar na ito, bawal galawin ang mga pagong or sea turtle, mamming or Napoleon wrasse, giant clams, pearl oyster at mga pating. Dahil of that, pwede mong hulihin at kainin. Kasama na doon ang mga isdang luro na inaakala ng iba nagpapaganda raw ng coral. Pero sa ganang akin, hindi ako naniniwala doon. Dahil dito, hinuhuli namin ng mga isdang luro or parrot fish. Pero lalo lamang tuloy gumaganda ang mga corals kahit na hinuhuli namin ng mga isdang ito. Alam ninyo mga guys, ang parrot fish ay mga coral predators ang mga iyan. Salungat sa mga inaakala ng iba na iyan ay nagpuprotekta sa mga coral. Kami mga OFW na napadpad sa islang ito ay maswerte. Maituturing namin kaming mapalad sapagkat tolerated kami sa kung anong aming gustong kunin ay pwede naming kunin. Mga seafoods basta legal ay allowed kami kumuha. Nagtatrabaho kami mula Lunes hanggang Sabado from 7 AM to 6 PM or 10 hours a day para kumita ng pera. At kung weekend naman or Sabado nights ay dagat ang aming antungan. Mas maigi na ito kaysa magbabad sa disco at casino o sa iba pang mga lugar na kung saan pwede magluste ng pera nang wala lang ng kalalabasan, bankruptcy o pagkasira ng kinabukasan. Dito, hindi masisira ang buhay mo. Nasa dagat kami palagi, lalo na kung gabi at low tide. Magkaminsan sa dagat na sa daytime na nagdadagat din kami, namamana pero lis nga lang ang aming huli. Mas mainam sa gabi kasi tulog ang mga isda at tututukan mo na lamang. Subalit dito ay nakakalusong lamang kami kapag low tide. Dahil ang dive spot namin ito ay hilira ng mga sinkhole na may lalim mula 5 to 12 na talampakan lamang. Maraming isda ang natatrap dito. Malalaki ang iba. Ang kadalasang naiiwan dito sa loob ay iyong mga reedy snappers na malalaki, mga lobster at mga crabs na kapag siniswerte ka, marami kang mahuhuli. Masaya ang buhay namin dito. Kung iisipin, wala kaming iniisip na problema. Maliban lamang doon sa mga gastusin sa Pilipinas, yan lang nagbibigay sa amin ng problema. Dito basta may mahuli na kaming lobster, crabs, magbibigay siya na sa amin yan, mga isda. Na iniisip namin, kung andito lamang yung aming mga pamilya, masarap sana i-share ang aming mga huli. Ang pagdadive namin ay hindi lamang ito tumutukoy sa aming pang-ulam na aspito o pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit parte na din sa aming mga kalusugan. Dapat ninyong malaman na ang diving ang pinakamahusay na ehersisyo sa katawan natin. Daig pa nito ang mag-spin ka na 5 oras sa gym o mag-jogging ng ilang kilometro ang layo. Pinakamahusay ang diving na practice. Dahil sa pagdadiving, napapractice ang ating baga at tibok ng puso. Sinusunog pa nito ang mataas na calories ng ating katawan. At hindi lamang iyan, bukod sa gumanda na ang pakiramdam mo, nag-enjoy ka pa, nakita mo pa yung paraiso sa ilalim ng dagat, nakakuha ka pa ng maraming ulam. Ganon kaganda ang buhay ng maninisid. Ang iba, tinitingnan nito na mababa. Pag sinasabing maninisid, sabihin mababang uri, pero hindi nila alam kung gaano kaganda ang maging isang mandaragat o maninisid. Dito,
Ang mga isda namin kinukuha ay yun lamang pinipili namin ang itsura, ang species o yung size nila. Hindi kami kumukuha ng masyadong maliliit naman. Tamang-tama lang yun sa mga regular size nila, sa kanilang species sa average size. Pero hindi kami kumukuha ng sobra-sobra sa aming pangangailangan. Kapag nakabudget na kami, sa tingin namin na inaabot na ito, kaya na nitong abutin ang 1 linggo na budget, doon ay umaahon na kami. Kasi hudang marami pang isda dyan sa paligid. Kung nakikita ninyo, may mga alikabok na umaaligid sa akin, mistulang mga spores. Iyan ay mga itlog ng kural, na kung saan yan ay dumapo, doon tumutubo ang kural. Nangyayari lamang yan sa kada Hunyo o isang taon, isang bisis sa kada isang taon. Masyadong malabo ang ibabaw ng dagat kapag umaahon ako kasi nandoon yung mga spores na kalutang. Walang kinalaman dyan ang mga luro. Basta iyan ay kung saan dumapo, kural iyan pag tumutubo. Dito sa lugar namin, kinakain din namin ng luro. Wala kaming pakialam doon sa mga sinasabi nila na napapaganda daw ito ng kural. Dahil di ako naniniwala dyan. Kasi magaganda ang kural dito, maski patuloy namin inuhuli ang luro. Dahil ang luro ay coral predator talaga iyan. Kinakain nila ang mga corals. Iyon ay base na rin sa aking eksperyensya sa nakikita ko sa tuwing ako'y nagdadive, lalong-lalo na itong humphead parrotfish. Delikado ang isda nito na dapat sana bawasan ng maraming beses ang mga population nila. Dahil kada coral na madaanan ng mga yan, ubos, kinakain. So talibas sa paniniwala ng mga nagkukunwaring dalubhasa dyan na hindi naman nila alam kung anong nangyayari. Dito sa amin, kinukuha namin yan at kinakain. Sa islang ito, wala ka nang iisipin pa, kundi ang pumunta lamang sa dagat, magtrabaho, at gumawa ng mabuti. Huwag ka lamang gagawa ng hindi maganda, at yak may kalalagyan ka. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong panonood. Nawa huwag kayong magsawang sumuporta sa abang channel na ito. Mag-subscribe po kayo, like nyo po ang mga videos, at harinawa, abangan pa ninyo ang susunod pang mga uploads. Salamat, mabuhay kayo.